Hindi natuloy yung dapat na pagsuyo ko kay Phoebe that day. My grandmother called me and she wanted to meet me in their house immediately. Only to found out that she wanted to talk about the vacation that we planned 2 months ago. Kaya heto nandito kami ngayon sa sasakyan ko, papunta sa airport para samahan ang mga grandparents to their vacation. Until now she was giving me a cold treat, kinakausap lang niya ako kapag kailangan, aside from that wala. She still slept at the guest room. And each days that was passing by, I get crazy on what I will do to end this. Kung di lang ako nahihiya sa grandparents ni Sebastian, hindi ko gugustuhin sumama sa bakasyon na ito. Hindi kasi matanggap ng loob ko na wala siyang ginagawang panunuyo para magkaayos kami. Oo, kinakausap niya ako, pero kapag kailangan lang hindi na rin niya ako tinatawagan. Matapos agnorehin ko lahat na tawag the day after that incident, nagsawa na ata siya o dahil nandyan na si Hemira, para pagtuunan niya ng pansin. Isa pa sa dahilan kung bakit ayaw kong sumama, kasi alam ko nakasama si Hemira sa bakasyon na ito, and honestly I don't want to see or be with her, hanggat hindi nag-clear sa akin ni Sebastian, kung sino ba siya sa buhay ng asawa ko. We reached the airport without talking to each other. Love, biglang sabi ni Sebastian sabay kuha sa isang kamay ni Phoebe. Kung ang sasabihin mo ay huwag natin ipakita sa grandparents mo, ang sitwasyon natin ngayon. Don't worry, hindi kita ipapahiya sa kanila. Walang emosyon na sabi ni Phoebe, inunahan na niya si Sebastian, hindi niya makakaya ang sakit na mararamdaman, kung mismo sa bibig ni Sebastian manggagaling ang mga salitang sinabi niya, hindi niya kakayanin. Nagpantig ang tenga ni Sebastian sa narinig niya, hindi iyon ang gusto niyang sabihin sa asawa, ngunit pinigilan na lamang niya ang sarili. Huminga siya ng malalim. Can you please stop thinking negatives? Halata sa boses ni Sebastian ang pagpipigil sa sarili. If you mean that I want to ask you to pretend in front of my grandparents, well, sorry to say my dear wife. I will not ask you to do. In fact, I want you to be at yourself in front of them. Seryosong sabi ni Sebastian, ayaw niya mapahiya ang asawa pero sobra na kasi ito. Tila nahiya naman si Phoebe sa asawa sa huling sinabi nito. Sumusobra na nga ba siya sa pagiging negative thinker? Para makaiwas sa ganun usapan ay nauna nang bumaba si Phoebe, hindi na niya inantay ang asawa na pagbuksan siya ng pinto. Muli na naman napabuntong hininga si Sebastian, sa ginawang pagbaba ng asawa, sana lang ay maging maayos ang bakasyon na ito. Sumunod na rin itong bumaba ng sasakyan, at kinuha na ang mga gamit nila kay Jameson, matapos ito ay hinanap na nila ang lola at lolo niya. Sebastian, sigaw ng lola niya sabay kaway sa mag-asawa, katabi noon ni Doña Margot ang asawa at si Hemira. Agad naman silang nakita ni Sebastian, nagbigay galang ang mag-asawa sa dalawang matanda, at pagkatapos ay nakipagbeso kay Hemira. I hope hindi namin kayo pinaghintay ng matagal, Sebastian, you just in time. Maaga lang kami pumunta dito nila lola at lolo, masayang sabi ni Hemira. Since you two lovebirds are here already, we can go now, masayang sabi ni Solomon. Kaya naman nagsimula na nilang tunguhin ang papunta sa private plane na sasakyan nila. Naunang maglakad ang dalawang matanda, bitbit ni Don Solomon ang mga gamit nila ng asawa, sumunod naman si Hemira, na nagkukunwari na nahihirapan sa pagbitbit sa mga gamit, kasunod niya ang mag-asawang Phoebe at Sebastian, dala ni Sebastian ang gamit nilang mag-asawa. Why don't you help Hemira? Love carry some of her things? Mukhang nahihirapan siya. Napansin kasi ni Phoebe na tila nagpapansin si Hemira, na kunwari ay nahihirapan itong magbitbit ng mga gamit niya, ibibigay niya ang gusto ng dalaga. Actually kanina pa napapansin ni Sebastian ang ibang mga kilos ni Hemira, hindi nga lang niya ito pinapansin, dahil sa ayaw niyang madagdagan pa ang away nilang mag-asawa. Dahil sa sinabi ng asawa, kinuha ni Sebastian ang isang bag ni Hemira para buhatin. Thank you Sebastian, kunwari nahihiyang sabi ni Hemira. Samantala sa eroplano naman, ay nakipag-unahan sa upuan sa may tabi ng bintana si Hemira kay Phoebe, hindi ito nahalata ng mga kasama nila, pero si Phoebe ay agad nahalata dahil nasagi siya ng bahagya ni Hemira, hindi na naman ito pinansin pa ni Phoebe. Alam ni Hemira na kapag bumabiyahe si Sebastian at ang pamilya niya ang pwesto kung saan ito umupo ang pwestong inuupuan ni Sebastian at isa pa ang upuan sa tabi ng bintana,
Ang alam niyang paboritong upuan ni Phoebe, lahat ng maaring malaman niya sa asawa ni Sebastian ay alam na niya. Love, let's sit here. Hinela ni Sebastian ang asawa sa kabilang panig ng eroplano, kahilera nila ng upuan ang lolo at lola nila. Ipinuwesto naman ni Sebastian ang asawa sa tabi ng bintana, dahil alam niya na doon ang nais na upuan ng asawa. Gustong-gusto kasi ni Phoebe na pagmasdan ang mga ulap, kaya lagi nitong pinipili ang upuan malapit sa bintana. Tila nadismaya naman si Hemira sa ginawa ni Sebastian, buong akala niya na sa tabi niya uupo si Sebastian. I'm so excited na, to see again the island. It's been 2 years since the last time we visit the resort Solomon, masayang sabi ni Doña Margot. And the last time na nandoon tayo we had fun, sagot naman ni Hemira. She make the conversation long, kung saan sisiguraduhin niya na maa-out of place si Phoebe. Oh yeah, I enjoy that moment, we have a lot of things that time, Doña Margot. The banana boat is the epic one. Holmini, remember all of us fell on the water, dahil nung bumagsak kayo hinela nyo kaming lahat, masayang sabi ni Hemira, sabay tawa rin, nagpanik pa naman noon si Sebastian. Because I thought malulunod kayo, after din ng celebration ng anniversary ng lola at lolo niya, nang magpunta sila sa island resort, na pag-aari ng pamilya nila. I hope na maging masaya din ang bakasyon na ito, tulad ng nakaraan, makahulugan sabi ng matandang babae. Of course it will be, Holmini, sabi ni Hemira. Not just fun but very memorable for Phoebe, hindi na sinatinig ni Hemira ang huling sinabi niya. You will enjoy the island, Phoebe. I promise you, sabi ni Doña Margot. Kanina pa niya napapansin na tahimik si Phoebe, alam niyang hindi pa nagkakaayos ang mag-asawa. Of course Holmini, I will, napilitan ngumiti si Phoebe. Maya-maya lang inanunsyo na ng piloto, na mag-take off na sila, agad naman napahawak si Phoebe sa kamay ng asawa. Ito ang pinakaayaw niya sa lahat, ang take-off at ang paglanding ng eroplano. Niyakap naman ni Sebastian ang asawa, upang mapanatag ito. Love, I know may tampo ka pa sa akin o galit, but please let's stop this. Hindi dahil sa nandyan sila lolo at lola kundi, dahil each day na hindi tayo nag-uusap it's making me crazy. You know how much I love you. And kung ano man yung mga nasabi ko noon. I didn't mean it. I love you and believe me, ayaw kitang nasasaktan. And don't think na wala akong ginagawa para magkaayos tayo, meron love, kaya lang meron mga nangyayari prior to that, kaya hindi ako makapag-set ng tamang time at venue, para makapag-usap tayo. Sana lahat ng doubt mo sa akin ngayon tanggalin mo muna. I will promise I will tell everything to you after this. Just for now believe me and trust me, masuyong sabi ni Eric sa asawa, sinuguro niya na silang dalawa lang mag-asawa ang makakarinig ng mga sinabi niya. Nakita naman ni Phoebe kung gaano ka-sincere ang asawa sa mga sinabi nito. Okay, I forgive na, just please don't do it again, kalmadong sabi ni Phoebe. I promise, pwede na ba kitang halikan ngayon? Simula nang nag-away sila, hindi na nagawa pang makalapit ng ganon ni Sebastian sa asawa. Tumango naman si Phoebe bilang sagot sa asawa, agad naman hinalikan sa labi ni Sebastian ang asawa, gusto sana niyang patagilan ngunit alam niya may iba silang kasama sa eroplano. Hindi nakaligtas sa mga paningin ni Hemira ang naging kaswitan ng mag-asawa sa isa't isa, kaya naman, umusbong na naman ang selos na nararamdaman nito. Just enjoy the moment, Phoebe. Because later on I will make the show run in the way I planned it. Almost lunch na when we reach the airport and then from the airport, we need to ride a yacht to reach the island. Isang private island ang Isla Margot, nabili ni Lolo ang island na ito, when noong 2 years pa lang silang kasal ni Lola. This is one of the most expensive gifts ng Lolo sa Lola, dati para sa pamilya lang ang island, pero because many people are asking to rent or buy the island because of its beauty, naisip ni Lola na gawin resort ang kalahating parte ng island. Pero pili lamang ang mga nagiging guest ng resort, dahil gusto pa rin nila Lola na ma-preserve ang ganda ng island. The island was so beautiful, may waterfall, small lake and mountains ito. It's a complete nature scenery. Welcome back to Isla Margot. Doña Margot, Don Solomon, Señorito Sebastian and Señorita Hemira. Welcome to Isla Margot. Señorita Phoebe, bating bungad ng isang matandang babae. Thank you Esmeralda sa warm welcome mo sa amin, I really miss this island, masayang sabi ni Doña Margot.
Masaya po akong paglingkuran kayo Doña Margot. I'm so excited na, to do many things here. Masayang sabi ni Hemira. The 2 hours of traveling to resort was not good to her, hindi naghiwalay ang mag-asawa simula nang sumakay sila ng eroplano, at parang nangaasar pa sila na napasweet sa isa't isa. Sebastian didn't leave Phoebe's side, laging nakadikit ang lalaki kay Phoebe. And that makes her so annoyed. Your lunch was already prepared, tulad po ng request nyo sa may garden po namin sinet up ang table, masayang sabi ni Esmeralda. Good, I want to impress my granddaughter here, tinignan ni Solomon si Phoebe. I heard you love nature iha, I heard from Sebastian you love flowers, that's why I asked them to make a setup in the garden, I assure you that you will love the place, masayang sabi ni Solomon. I'm so excited to see that lolo, biglang na-excite si Phoebe sa mga sinabi ng matandang lalaki, basta usapang flowers and nature interesado si Phoebe. Lolo is right love. You will love the place and the island. Anong meron sa'yo Phoebe, at lahat sila hamaling na hamaling sa'yo, kausap ni Hemira on her mind. So let's go. Totoo nga ang sabi nila, napakagandang lugar. It's a paradise and I love it. Mag-enjoy nga ako sa lugar na ito. We have the wonderful lunch. The foods was so delicious, lahat daw iyon ay paborito ni Lola Margot. We are now in our room. Finally na solo nakita, pagkasara ni Sebastian ng pinto, niyakap na niya ang asawa. Kanina pa siya atat na masolo ang asawa, he miss hugging her, halos 2 weeks din siyang nagtiis, and now finally okay na sila mag-asawa. I miss this, sabi ni Sebastian habang yakap pa rin ang asawa. Miss what? Tanong ni Phoebe kahit may idea na siya, kung ano ang tinutukoy ng asawa. This, hugging you so tight. And especially freedom to kiss you, paulit-ulit hinalikan ni Sebastian ang asawa sa labi. Ikaw kanina ka pa halik ng halik, kahit kasama natin sila lola at lolo, buti na lang din nila nakikita, kunwaring mata-ray na sabi ni Phoebe. Even if they will see that's not a problem, asawa naman kita walang mali doon, pilyong sabi ni Sebastian, hindi pa rin niya tinatanggal ang pagkakayakap sa asawa. Nakakahiya kaya, medyo kiming sabi ni Phoebe. There's no need to be shy love, mag-asawa tayo, kaya we have all the rights to do all what we want, masayang sabi ni Sebastian sabay kiliti sa asawa. Alam ni Sebastian na malakas ang kiliti ng asawa, kaya hindi niya ito tinigilan. Stop it Sebastian, nakikiliti ako, natatawa siya sa ginagawa ng asawa sa kanya, pinipilit niyang kumawala dito, para maiwasan ang mga kamay nito na kumikiliti sa kanya. Dahil sa pamimiglas ni Phoebe na't amba sila sa kama, pumaibabaw siya sa asawa. I miss this. I miss hearing your laugh. Buti na lang okay na tayo, nakangiting sabi ni Sebastian. Na-miss din kita ng sobra, hindi lang din naman ikaw ang nahirapan no, mata-ray na sabi ni Phoebe. Hey okay na tayo diba? Kaya tigilan na ang pagtataray Mrs. Davis. You know that, ikaw lang ang nag-iisa dito sa puso ko, sabi ni Sebastian sabay turo sa puso niya. Talaga, kunwari di makapaniwalang sabi ni Phoebe. Of course kapag binuksan nga yan. Pangalan at picture mo ang makikita, pabirong sabi ni Sebastian. Nagiging corny ka na Mr. Davis. Natatawang sabi ni Phoebe. Yeah and it's all your fault. Nakangiting sabi ni Sebastian sabay hinalikan ng mabilis ang labi ng asawa. Nakakadami ka, halika na at tumayo na tayo, baka hinahanap na tayo nila lola, sinubukan ni Phoebe na tumayo pero pinigilan siya ng asawa. Pinaliktad ni Sebastian ang pwesto nilang mag-asawa, siya naman ang nagpabigat sa asawa. They won't look at us because they know na we need this vacation also, mamaya na tayo bumaba, gawa muna tayo ng chikiting, birong sabi ni Sebastian. What? Kunwari di narinig ni Phoebe ang huling sinabi ng asawa, anong baby ang sinasabi nito? We will not leave this room unless may nabuo na tayo. Are you? Di na natuloy ni Phoebe ang sasabihin, dahil sinakop na ng asawa ang mga labi niya. Samantala si Hemira naman, di mapakali sa kwartong binigay sa kanya, after kasi ng lunch nila nagkulong na sina Sebastian at Phoebe sa kwarto nila. And 4 na oras na silang nandun at hindi pa lumalabas. Nababaliw na siya sa kakaisip sa pwedeng ginagawa ng dalawa, hindi pwedeng mangyari ito,
nandito siya para paghiwalayin ang dalawa, hindi para lalong patibayin ang samahan nila. She have to think kung ano ang pwede niya gawin, para magkaroon ng away ang dalawa. Mukhang okay na ang dalawang bata, Margot, kasalukuyan silang nagpapahinga sa silid nila mag-asawa. Napansin ko nga yun Yubo, honey in Korean. Mukhang nakagawa ng paraan ang apo mo, na maayos ang gusot nilang mag-asawa. He should be, hindi ko siya apo kung papabayaan lamang niya ang gusot nila mag-asawa, nang wala siyang ginagawa, after all siya ang may kasalanan. Alam ng dalawang matanda ang nangyari sa mag-asawa. Gabing payagan ni Doña Margot si Phoebe na umalis, hindi na mapakali ang matandang babae tungkol sa nangyayari sa pinakapaborito niyang apo, kaya naman palihim niyang kinausap si Edison. Kung meron man nakakaalam ng lahat ng nangyayari kay Sebastian, si Edison iyon. At alam ng matanda na sa lahat ng pangyayari sa buhay ni Sebastian, ay may alam si Edison. Hindi naman siya matatanggihan ni Edison, alam ni Edison na hindi siya titigilan ng lola ni Sebastian, kaya napilitan itong ipagtapat ang lahat ng alam nito. Hindi alam ni Sebastian na marami ng alam ang lolo at lola niya, kapag kasi nalaman nito tiyak na mag-aaway silang magkaibigan. I'm glad na dumating sa buhay ni Sebastian si Phoebe, ang akala ko hindi kailanman titingin ang batang iyan sa isang babae, pero mabuti lamang at dumating si Phoebe, na nagpaamo sa kanya. May mga nangyari kasi noong bata pa lamang si Sebastian, na alam niyang mahirap kalimutan ng apo. Hindi na kami nakasabay kina lola mag-dinner kagabi, nakatulog kasi kami ni Sebastian. And nagising na lang kami almost alas 8:30 na ng gabi, tinawagan na lang ni Sebastian sila lola, at nagsorry na di kami nakasama sa dinner, naiintindihan naman daw nila, sinabi na lang nila na wag kaming mawawala sa breakfast ngayon. Kaya heto maaga akong nagising, morning person naman talaga ako kasi gustong gusto kong mag-breakfast lagi sa may garden, kaya I'll always making sure na maaga akong nagigising lagi. Pero itong asawa ko ayaw magising, paano ba naman kasi late na rin kami natulog kagabi, nagyaya kasi siyang maglakad sa may beach. Dahil sa kwentuhan namin di na namin namalayan, na sobrang late na, kaya heto tulog pa ang makong, pero maaga pa naman kaya mamaya ko na lang siya gigisingin. After ko magawa yung mga morning rituals ko nag-decide ako na pumunta sa garden, para makita ang beauty ng umaga. Ininjoy ko ang sariwang hangin ng isla. You're early, biglang sabi ni Hemira, di nakatulog ng maayos ang dalaga sa kakaisip sa dalawa. Yeah. This is my usual wake-up time, nakangiting sabi ni Phoebe kay Hemira. So you're a morning person? Yes, because breakfast in garden is always I want to do, masayang sabi ni Phoebe. Let me guess, Sebastian still sleeping, masayang sabi ni Hemira. Yes, napansin niya siguro na di ko kasama si Sebastian, kaya sinabi niya natulog pa si Sebastian sabi ni Phoebe sa isip niya. Sabi na nga ba, ngumiti ng pilya si Hemira, let me start the show. Phoebe, hindi morning person si Sebastian, he usually wake up at 9:30 AM right? Yes. Sa loob ng ilang buwan nilang magkasama ng asawa, napansin nga niya mga ganun oras ang gising ng asawa, maliban na lang kapag may meeting ito ng maaga, doon lang ito gumigising ng maaga. He don't wake up early kasi usually late na siya natutulog sa gabi, usually he stay most of the night than waking up too much early in the morning. I know it, kasi 4 years nakabisado ko na ang isang yun, nakaisa doon si Hemira, pinapahiwatig talaga niya kay Phoebe na marami siyang alam kay Sebastian. Pero these past few months, he always join me to breakfast. Maaga na siya minsan kung magising, kahit wala siyang meeting in the morning, sabi ni Phoebe. Totoo yung mga sinabi niya, nabanggit kasi niya kay Sebastian ang about sa pagkahumaling niya sa mga bulaklak at halaman. Simula nga nang mapag-usapan nilang mag-asawa iyon, ay lagi nang sumasabay sa kanya mag-almusal ang asawa. Really not the usually Sebastian I guess, he is changing because of you. He don't need to do that, kasi kahit ano pa siya. I will always accept him, seryosong sabi ni Phoebe. Hindi niya nagugustuhan ang nais ipunto ni Hemira na binabago niya si Sebastian. Bigla naman nat-anuan ni Phoebe ang asawa. Hey, why you didn't wake me up? Hindi napansin ni Sebastian si Hemira, dahil dire-diretso ito sa asawa na hinalikan pa niya sa noo. Ang sarap kasi ng tulog mo,
Kaya di nakita mo na ginising. Isa pa maaga pa naman, kaya hinayaan na kitang matulog muna, paliwanag ni Phoebe. You still not change Sebastian? Not a morning person still? Sinadya niyang sumabat sa usapan ng mag-asawa, dahil alam niyang hindi siya napansin ng lalaki. Hemira, you're here, nagulat na sabi ni Sebastian, hindi niya napansin si Hemira na naroon pala. Iye, kanina pa kami nag-uusap ni Phoebe, nakangiting sabi ni Hemira. Lola and Lolo already waiting at the poolside for our breakfast, kaya ladies, let's go. So ano ang gusto ninyong gawin today? Tanong ni Don Solomon. Let's visit the farm today, since mahilig ka sa flower Phoebe. You must see the sunflower farm here, Doña Margot. Really, Holmiani? I want to see that. Excited na sabi ni Phoebe. We can also do horse riding, mag-race tayo Eric, matagal-tagal na rin di natin nagagawa iyon. Masayang sabi ni Hemira, I would love to see that. Hindi kita uurungan sa ganyan Hemira, again I will make sure na matatalo ka, mayabang na sabi ni Sebastian. You wish, ganting sagot ni Hemira. I hope na marunong kang sumakay ng kabayo Phoebe, sabi ni Hemira. She will make sure na maiiwanan niya sa pagkakataon iyon si Phoebe. Yeah, I can ride, pero hindi nga lang ako pwedeng sumali sa race nyo, because I'm not that expert in riding horse. That's not a problem love, just cheer for me is enough already, nakangiting sabi ni Sebastian. Well, bilis-bilasan yung kumain ng makarami tayo ngayong araw, masayang sabi ni Doña Margot. And after nga ng almusal nagtungo nga silang lahat sa farm. First stop ang Sunflower Farm, from the main house where the family stay we travel 20 minutes to reach the farm. Wow, it's beautiful, manghang sabi ni Phoebe. The place was so beautiful, ang gandang tignan lang ng mga sunflower. Sabi ko na nga ba at magugustuhan mo ang lugar na ito iha, sabi ni Doña Margot. When Solomon bought this island nandito na ang farm na ito. But only few sunflower lang ang nakatanim dito. When I saw na pwede naman magparami nito, I asked your lolo to make this portion of the island as a sunflower farm. Hindi mahirap magparami ng sunflower dito love. The weather suits the flower, kaya nagawa ng mga tao dito na maparami sila. And those flowers and their seeds ini-import pa yan sa ibang bansa. Sabi nga ni Lolo, maganda na nga ang tanawin, kumikita ka pa, masayang sabi ni Sebastian sa asawa. You still remember that ha? Natutuwang sabi ni Solomon. Of course Lolo. I'm in love na po yata sa place na ito. This what I dream to have a flower farm of my own, masayang sabi ni Phoebe. Sige lang Phoebe, kunin mo lahat ng atensyon ngayon, dahil mamaya ako naman ang magbibida and they will ignore you, I assure you that, sabi ni Hemira sa isip habang pinagmamasdan si Phoebe. Would you like to take some flowers iha? Tanong ni Margot. Pwede po. I would love that po. Take as many as you want iha, walang problema doon, masayang sabi ni Solomon. Senyorito Sebastian, okay na po yung mga kabayo na gagamitin niyo po mamaya. Maya-maya informa ni Goyong ang katiwala na nangangalaga sa horse farm ng isla. Nasa kondisyon ba si Thunder? Tanong ni Sebastian. Si Thunder ang paborito niyang kabayo, bukod pa sa regalo ito ng lolo niya sa kanya noon. Opo, senyorito, nasa kondisyon po si Thunder, hindi ko po pinapabayaan ang paborito ninyong kabayo. How about Shadow, Mang Goyong? Biglang tanong ni Hemira, dahil naging bahagi na ng pamilya Davy si Hemira, meron na rin itong sariling kabayo sa isla. Katulad po ni Thunder Senyorita, nasa kondisyon din po si Shadow. Good, maghanda ka na Sebastian na matalo sa amin ni Shadow, mayabang na sabi ni Hemira. Remember Goldilocks, hindi pa natatalo ni Shadow si Thunder, mayabang ding sinabi ni Sebastian. He called me sa nickname na binigay niya sa akin, natuwa si Hemira sa tinawag sa kanya ni Sebastian. Ito kasi ang nickname na binigay ng binata sa kanya noon, tuwing may customer party na a-attend noon sila Hemira, laging si Goldilocks ang ginagaya niya, kaya ito na ang binigay na nickname ni Sebastian sa kanya. Goldilocks. Why he called her that name? Tak ang tanong ni Phoebe sa isip niya. Kayong dalawa tumigil na kayo sa kay abangan ninyo, mamaya ay may mapikan sa inyo dyan, saway ni Margot sa dalawa. Ay oo nga pala, pikan nga pala tong si Goldilocks, natatawang sabi ni Sebastian. Mi pikan. Baka ikaw dyan baby boy,
Tinawag na rin ni Jimenez si Sebastian sa nickname na pang-asar niya dito. Habang nag-aasaran ang dalawa, ay tahimik lang si Phoebe na nakikinig sa kanila. Hinahayaan lang niya ang asawa, dahil mukha naman itong nag-enjoy. Nakikita na niya ngayon, kung gaano kalapit si Jimenez sa pamilya ng asawa niya. Tama na yan, halina kayo sa horse farm. At baka kung saan pa mapunta ang asaran ninyong dalawa dyan, yaya ni Solomon sa mga apo. Nauna ito naglakad kasabay ng asawa, sumunod naman si Phoebe na naiwan si Sebastian na nakikipagtawanan pa kay Jimenez. Malapit lang ang horse farm sa sunflower farm, kaya 10 minutes lang at narating na nila ito. Hiwa-hiwalay ang mga farm upang mapangalagaan ng maayos ang bawat isa. Tinuturing kasing kayamanan ng lola at lolo ni Sebastian ang buong isla, kaya naman labis-labis ang pag-aalaga nila dito rin kasi nila naiisip na mag-retire balang araw. Kung maganda ang flower farm, ganun din ang horse farm, maraming alagang kabayo ang isla. Isa rin kasi ito sa pinupuntahan ng mga guest ng resort, kaya inaalagaan nila ito ng husto, nagpalit na sila ng damit para sa pangangabayo nila. Simple lang ang suot ni Sebastian, pero nangingibabaw pa rin ang kagwapuhan nito. Tila nagkaroon ng fashion show ng di oras sa farm, nang sumunod na lumabas si Jimenez sa kanyang classic na horse riding clothes. Kitang-kita ang ganda ng dalaga sa kasuotan, kaya naman ang halos lahat ng nagtatrabaho sa farm, ay nakatitig lamang sa kanya, tila natulala ang mga ito sa kagandahan ng dalaga. I wonder now Solomon, kung ano ang suot ni Phoebe the last time this moment happened. Natalo ni Phoebe si Jimenez and now sino kaya ang mananalo? Pilyang bulong ni Margot sa asawa, natutuwa siya sa mga nangyayari ngayon, tila kasi nanonood ng isang palabas sa TV ang ginang. I know these things excite you Yobo, pero remember mga apo mo sila. Hindi magandang nagkakaroon sila ng kompetisyon sa isa't isa, paalala ni Solomon sa asawa sa nakikita niya, ay hindi maganda ang kakalabasan ng mga nangyayari. Walang thrill kapag walang mga ganitong moment, kaya kung ako sa'yo Yobo mag-enjoy ka na lang muna, saka na tayo umawat kapag meron na talagang gulo, natutuwang sabi ni Margot na pailing na lang ang asawa sa sinabi niya. Maya-maya lang lumabas na rin si Phoebe na hindi mo ari, kung ayos ba ang kanyang suot. Hindi kasi siya nakapagdala ng ganitong kasuotan, dahil hindi naman sinabi ng asawa na magho-horse riding sila. Buti na lamang at may mga damit na ipinakita sa kanya si Lola Margot, na di pa nasusuot. Mula doon ay pumili lamang siya ng pinakasimpleng kasuotan, kung saan sa tingin niya ay magiging komportable din siya. I admit meron talagang taste si Phoebe, when it comes to clothes. Lahat yata ng suotin niya ay bagay at maganda sa kanya. No wonder at hamaling na hamaling ang apo mo sa kanya, natutuwang sabi ni Margot. Ganyan ka din naman noon kay dad mo siya. I can see you in her Yobo, you have too much similarity sa isa't isa. Totoo yun parang pinabatang bersyon ng asawa si Phoebe, hindi nga sila magkamukha ngunit pagdating sa personalidad magkaparehong-pareho ang dalawa. Akala ko si Señorita Jimenez na ang pinakamagandang babae na nakita ko sa ngayon. Pero meron pa palang papantay sa ganda niya, sabi ng isang trabahante. Uy yung mata mo baka makita ka ni Senyorito Sebastian, lagot ka doon, asawa niya kaya yung tinitignan mo, saway naman ng isa pang trabahante. Alam ko naman humahanga lang ako. You really love getting attention Phoebe. Iba ka talaga, maybe I am underestimating you. I'm glad iha at may nagkasya sa'yo sa mga damit, at hindi lang nagkasya, they are look goods on you, masayang sabi ni Margot. Oo nga po Lola, nahihiyang sabi ni Phoebe. Ito po kasing si Sebastian di sinabing magdala ako ng mga ganitong damit, sabi ni Phoebe sabay tingin sa asawa. Sorry na love, nakalimutan ko kasi, pero maganda ka naman sa suot mo, baka nga miss santi ko pa yung mga trabahador dito, na kanina pa tingin ng tingin sayo, medyo seryosong sabi ni Sebastian. Umahanga lang sila sa ganda ng asawa mo apo, kaya tumigil ka na dyan, natutuwang sabi ni Solomon.